Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Isang mapagpalang araw ang sa atin po'y ibinigay ng ating Panginoon Diyos upang minsan pa ay pag-aralan natin ang kanyang banal na kalooban na nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po'y inihahatid sa inyo sa pamamagitan po ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at muli makakapiling natin sa programang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po ang sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa araw na ito ay isang napakahalagang paksa ang sa atin po'y inihanda upang sama-sama nating pag-aralan. At ang paksang araling ito ay naglalayo na alamin natin at bulay-bulayin natin sa ating kalooban yung tungkol po ba sa pagkatakot sa Diyos. Sapagkat hindi po naman natin maiaalis, may mga kasabihan ang tao na wala akong kinatatakutan, Diyos lang ang kinatatakutan ko. Paano nga ba ang tunay at matuwid na pagkatakot sa ating Panginoon Diyos? Mapatutunayan ba ang pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pagsasabi nito na ako'y natatakot sa Diyos? Ano nga ba sa kabuuan ang pagkatakot sa ating Panginoon Diyos? Sapagkat ang paksa ay nagsasabing matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. At bilang pagpapasimula, kapatid na Neraya, ano po ba ang masamang idinudulot sa tao kung ang tao'y hindi nagtataglay ng pagkatakot sa Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 2. Sasalin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Maliwanag po ang pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya po ay nagkatawang tao at nangangaral. Sa talatang ito ay ipinahayag niya ang isang talinghaga na ang nilalaman nito ay tungkulan niya sa isang hukom. At ang hukom na ito ay hindi niya natatakot sa Diyos. May mga ganitong hukom. Meron pong mga hukom na makadiyos, pero may mga hukom na hindi makadiyos o hindi natatakot sa Diyos. At dahil ang hukom na ito niya ay hindi natatakot sa Diyos, ang masamang idinulot nito sa kanyang ugali dahil doon anya ay wala ito anyang taong iginagalang. So, ibig sabihin po, ang isang masamang epekto o dulot sa pag-uugali ng isang tao, kahit pa siya ay mayroong mataas na antas ng pinag-aralan. Kasi yung para malagay ka sa gawain at posisyon na judge o hukom, maganda ang iyong educational background. Pero kapag ikaw man ay naabot mo ang kalagayang abogado o ikaw ay judge, pero walang pagkatakot sa Diyos, maapektuhan nito ang iyong pag-uugali. At ang ugalian niya ng hukom na ito na hindi natatakot sa Diyos, walang taong iginagalang. Nawawala yung respeto o paggalang sa kapwa-tao kapag ang tao po ay hindi marunong matakot sa Diyos. Mahalagang pag-uugali pa naman yun. Ano po? Na tayo bilang tao, dapat marunong tayong gumalang o
rumispeto sa ating kapwa-tao. Pero once na ang tao ay walang pagkatakot sa Diyos, dahil sa kawalan ng takot sa Diyos, ang Diyos mismo ay hindi niya maigagalang, at kung ang Diyos ay hindi niya kayang igalang dahil hindi siya natatakot dito, gasino pa kaya yung kanyang kapwa-tao? Kaya kaakibat ng kawalan ng pagkatakot ng tao sa Diyos, nawawala rin ng galang o respeto sa kanyang kapwa-tao. Ang ibig pong sabihin, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang ugali ng tao ay nakabatay pa din sa kung ano ang kanyang pananaw tungkol sa ating Panginoon Diyos. Bagamat may mga tao na hindi naniniwalang may Diyos, hindi po naman natin kara-karakay masasabi itong mga taong ito ay wala nang pinagpipitagan. Bagamat maliit na porsyento ng tao na hindi naniniwalang may Diyos, karamihan o ang malaking porsyento ng taong hindi natatakot sa Panginoon Diyos ay lumilikha ito sa kanilang pag-uugali ng kawalang paggalang sa kanyang kapwa. Di po ba? Kumbaga wala siyang pinagpipitagan na sino man. Lalo pa nga kung ang tao ay nasa isang mataas na antas ng pamumuhay, nasa isang mataas na antas ng propesyon. Lalo na po na magmamalaki ang tao na para bagang sinasabi niyang siya na nga ang hari sa kanyang sarili. Kaya hindi po mabuti ang ibinubunga kapag ka ang tao'y walang takot sa Diyos, mga giliw naming taga-subaybay. Higit po sa kawalang paggalang, kawalan ng pagpipitagan sa kanyang kapwa, ang taong hindi nagtataglay ng pagkatakot sa Diyos, kapatid na Neraya, ano pa po ang lalong masamang gawain ang nagagawa ng mga taong hindi marunong o hindi nagtataglay ng pagkatakot sa ating Panginoon? Inilarawan po ito, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, ng banal na kasulatan. Ang lalong masama na nagagawa o gawaing masama na pwedeng kahulugan ng mga taong walang pagkatakot sa Diyos ay inilarawan sa pamamagitan ng isang epistola o sulat ni Apostol Pablo na nakasulat po sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 18. Sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Napakaliwanag po ang paglalarawan ng Biblia sa pamamagitan ng mga talatang ito na binasa. Dahil ang mga tao o may mga taong hindi marunong, hindi nila alam na matakot sa Diyos, ang lalong masamang gawain, inilarawan po sa mga talatang binasa na inyo pong narinig. Isa-isahin po natin, sabi, dahil sa walang pagkatakot, may mga taong lumihis ng landas at sila anya'y nagpakasama. Ang dapat sana na maging landas ng buhay ng tao ay pagpapakabuti, pero dahil hindi nga natatakot sa Diyos, mas pinili nilang magpakasama. Pangalawa, wala anyang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, yun po, inilalayo ang tao ng kawalan ng pagkatakot sa Diyos sa paggawa ng mabuti at dinadala nga ang tao sa pagpapakasama. Ang pangatlo, ang pananalita nila'y pawang panglilinglang at ang kanilang mga labi anya'y may kamandag na katulad ng kamandag ng ahas. So, nahuhulog din po ang tao sa pandaraya dahil sa kawalan ng pagkatakot sa Diyos. At parang makamandag, nakakapinsala ang mga pananalita. Gaya niya ng ikaapat, puno ng pagmumura at ng masamang salita ang kanilang bibig. Ikalima, sila niya tumatakbo upang pumatay ng kapwa. Ikaanim, parang dinaanan na niya ng salot ang kanilang madaanan at hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang dahilan nito, sapagkat sila anya'y hindi marunong matakot sa Diyos. Ibig sabihin, mga giliw naming mga taga-subaybay, isang kapinsalaan sa isang tao ang hindi magkaroon o magtaglay ng pagkatakot sa Panginoon Diyos. Kaya,
ang tao, kahit pa sabihin niyang siya'y may banal na takot sa ating Panginoon Diyos, pero ang kanyang mga gawa naman ay masusumpungan sa nakasulat sa talatang ating binasa, ito po'y hindi sasang-ayon dahil ang pagkatakot sa Panginoon Diyos ay mayroong biyayang hatid hindi lamang sa taong nagtataglay nito, kundi siya isang biyaya din sa kanyang kapwa-tao. Hindi po gaya ng isang taong hindi marunong matakot sa Panginoon, may lason, may dalang panlilinlang pagsisinungaling ang taong ito. At sabi nga, gusto kong idiin yun, kapatid na Neraya, yung parang dinaanan ng salot ang kanyang dadaanan. Ibig sabihin, mapaminsala ang ganitong uri ng tao. Kaya, sa tingin ko, walang tao na nasa matinong pag-iisip ang ibig mamuhay sa ganitong paraan ng kanyang pamumuhay. Kaya, gaano naman kabuti kung ang tao'y mas pipiliin niya na totoong magkaroon siya ng banal na pagkatakot sa Diyos at ano po ang idudulot nito sa tao. Ang sagot po ng banal na kasulatan ay mababasa po natin sa Aklat ng Job, Kapitulo 2, versikulo 3. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Sa talata po na ating narinig na binasa ay maunawa natin ang pagkilala na ginagawa ng Diyos sa mga taong natatakot sa Kanya at yung mabuting pag-uugali na nasusumpungan. Ang isa pong mabuting halimbawa nito ay ang lingkod ng Diyos na si Job. Si Job po, kung ipakilala ng Biblia, ay lalaking may banal na pagkatakot sa Diyos. At dahil po sa pagtataglay niya ng pagkatakot sa Diyos, kinikilala siya ng Panginoon na sakdalan niya at matwid na lalaki. Pangalawa, siya niya'y humihiwalay sa kasamaan. At ang ikatlo, namamalagi sa kanyang pagtatapat sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. So, ibig sabihin, kung tayo rin po, katulad ni Job, ay matututo at tayo magtataglay ng banal na pagkatakot sa Diyos, matutulad po tayo kay Job, na dahil sa pagkatakot sa Diyos, dadalhin tayo nito sa pagiging sakdal at matwid sa harap ng Panginoon. At ito rin po ang tutulong sa atin para makapagbago sa ikabubuti. Hihiwalay tayo sa lahat ng uri ng kasamaan at pipiliin natin talaga yung pawang kabutihan. At kung dumating yung mga panahon ng pagsubok, hindi tayo mailulugmok ng pagsubok. Mananatili tayong tapat, mamamalagi tayong tapat sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok dahil tayo po ay may banal na pagkatakot sa Panginoon. Gaya po ng unang itinuro po sa atin bago ang araw na ito, ipinakita po doon mga gino naming mga taga-subaybay na tayo ay pawang mga estranghero sa bayang ito. Sa lupang ito, tayo ay pansamantalang nakikipamayan. At yung panahon ng pansamantalang pakikipamayan natin, mas mabuti po kung ito ay ating gugugulin na may banal na pagkatakot sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang isang taong may banal na pagkatakot sa Diyos ay malaki po ang tsansa na tayo maging perpekto sa harap ng Panginoon. At mas nanaisin ng taong may banal na pagkatakot sa Diyos na hiwalayan niya ang dating masamang paraan ng kanyang pamumuhay at ipangako sa Panginoon na magiging tapat siya sa anumang sitwasyon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tanong, paano natin matututunan, kapatid na Neraya? At paano rin natin mapatutunayan na tayo bilang tao ay may banal na pagkatakot sa ating Panginoon Diyos? Ang paraan po para tayo ay matuto at magtaglay ng banal na pagkatakot sa Diyos at mapatunayan natin sa Panginoon ay ipinaliwanag sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. Pakibasa pong muli, kapatid na Benhanan. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Dalawang mahalagang bagay po ang makakatulong ng malaki sa atin para tayo po ay matutong matakot sa Diyos
at mapatunayan natin talaga sa harap ng Diyos na tayo natatakot sa Kanya. Una, makilala po natin yung Diyos na karapat-dapat talaga siyang katakutan. Katulad po ni Solomon, isa rin po siya na may banal na pagkatakot sa Panginoon. Nakilala niya na ang Panginoong Diyos ay buhay, makapangyarihan sa lahat, siya yung may hawak ng buhay, at siya rin ang nagtatakda sa tao ng kamatayan. Kung pasya ng Panginoon na bawiin ang buhay mo, wala kang magagawa. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay paluin, parusahan, wala kang magagawa. Walang sino mang makapagtatago sa Diyos pagka siya po ay nagalit ng mga tao. Sabi nga sa Biblia, sabi ni Jeremias, sa galit o sa puot ng Diyos, nayayanig ang lupa. Kaya ang Diyos po, dahil sa taglay niyang kapangyarihan, ay dapat katakutan. At dahil naman sa taglay niyang pag-ibig, karapat-dapat siyang igalang at pakamahalin. So, kailangan pong makilala natin ang Diyos para tayo matakot sa Kanya. Kung ano ba talaga ang likas niyang kalagayan at ano ang kaya niyang gawin para sa atin. Para bang anak tsaka magulang. Pagka kilalang kilala ng anak kung sino yung tatay niya, doon dumidepende kung paano siya makikitungo sa tatay mo. So, kaya meron mga anak, napakataas ng respeto o paggalang sa magulang at meron siyang reverential fear o may banal na pagkatakot. Dahil alam niyang seryoso at yung tatay niya talagang nagpapairal ng disiplina, kaya hindi siya dapat na kung ano na lang yung kanyang gustong gawin, gagawin niya. So, ganun din po tayo. Kailangan makilala natin ang lubusan ng Panginoon para matakot tayo sa Kanya. At bukod doon, mapatutunayan natin ang pagkatakot sa Panginoong Diyos nasa talata rin. Patunayan natin sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos at maunawaan natin yan po'y ating tungkulin bilang mga taong nilikha ng Panginoong Diyos. Kaya sabihin man ng tao na natatakot siya sa Diyos pero wala naman siyang panahong ibinibigay para malaman at sundin yung mga utos ng Diyos, hindi po totoo yun. So, hindi man natin sinasabing natatakot tayo sa Panginoon, pero dahil sa pagkakilala natin sa Diyos, very much willing tayong sundin yung Kanyang mga utos at yun po ang maghahayag at magpapatunay na tayo may banal na pagkatakot sa Panginoon. Marahil mga giliw naming mga taga-subaybay, ang antas ng ating pagkatakot sa Panginoon ay nakadepende sa antas ng kung gaano natin siya kakilala. Ibig sabihin, kung ang pagkakilala natin sa ating Panginoon Diyos na buhay ay napakababa, itinilika ng mababang antas din ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya ang paraan po para matutunan natin yung banal na pagkatakot sa Panginoon ay kilalanin natin siya ng lubusan. Gaano nga siya kakapangyarihan? Gaano siya nagmamalasakit sa tao? Ano yung mga pagpapalang inilaan niya sa tao? At kung makilala natin ang ating Panginoon Diyos, yon ang nilikha naman sa atin ng totoong banal na pagkatakot sa ating Panginoon Diyos. Kaya upang makilala natin ang lubusan ng ating Panginoon, ay huwag po kayong magsasawa na subaybayan ang aming pong programa na ang kabanal-banalan. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, at para po mapatunayan naman natin yung totoong pagkatakot sa Diyos, ay huwag tayong mamimili ng utos na susundin natin sa Panginoon. Hindi po yung kapag ang utos ay tila mahihirapan na tayo, sasabihin natin, hindi ko magagawa yan. Ang pwede ko lang pong sundin ay yung kaya kong gawin. Huwag po, kasi yun po ay nagsasabi at tila naghahayag kung gaano kababa ang pagkakilala natin sa Panginoon. Pero kung siya'y kinikilala nating superior sa lahat, siya ang pinaka sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, maging sa sangkalangitan, hindi po natin magagawang tumanggi sa kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya lamang, mga giliw naming mga taga-subaybay, ano muna ang mahalagang kaalaman ang nararapat nating maunawaan at tanggapin upang ang ating pagsunod sa mga utos ng Diyos ay maging karapat-dapat sa Kanya. Kasi po, meron talagang pagsunod na hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos na para bagang ang tao na
ang namimili ng kung ano yung susundin niya. Di ba? So, kapatid na Neraya, para maging karapat-dapat yung pagsunod ng tao sa Diyos, ano po ba yung mahalagang kaalaman na dapat maunawaan namin ngayon? Ang sagot po ng Biblia, mababasa natin sa Ezra Kapitulo 7, versikulo 23. Ano bang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit? Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Hindi po sapat na basta na lamang tayong makasunod. Ang una-unang bagay po na dapat nating malaman, yung anumang iniuutos ng Diyos, very much willing tayong gawin o sundin. Pero bago natin simulan, yung pagsasakatuparan o pagsunod sa mga utos ng Diyos, dapat alam din natin kung saang dako natin yun gagawin. Ang nakasulat po sa talata, anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. So kanina po, maliwanag na hindi tayo dapat mamimili ng utos na susundin dahil may napili na po ang Diyos na utos na yun ang kailangan nating gawin. Ang kailangan na lang, ihanda natin yung ating kaloobang sundin yung mga utos na aplikable sa ating panahon bilang panahong Kristiyano. At kung hindi niya tayo binibigyan ng karapatang mamili dahil may napili na siya sa anumang utos na ating susundin, siya rin po ang namili ng dako na doon natin isa sa katuparan yung anumang iniuutos. At maliwanag po ang nasa talata, gagawin natin yung lubos. Saan? Sa bahay ng Diyos. May pinapakilala po sa talatang ito na bahay ng Diyos. Merong spiritual house of God na doon natin gagawing lubos yung anumang iniuutos ng Diyos para mapatunayan natin na talagang tayo po ay natatakot sa Diyos sa pamamagitan niya ng pagsunod sa anumang kanyang iniuutos. Sa makatwid, kapatid na Neraya, ang talatang ito ay nagpapalinaw ng atin pong kaisipan, mga giliw naming mga taga-subaybay, na mali po ang katwiran ng tao na kahit saan pwede mong gawin ang utos ng Panginoon. Opo. Wala kang pipiliing dako. Pero ito na nga po, sabi ng Biblia kanina, anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos. Isa sa mga utos na kanyang inihahayag ngayon ay gawin mo sa bahay niya ang kanyang kautusan. Sa makatwid, may lugar na. Hindi sa lahat ako ay pwede mong gawin ang kanyang kautusan. Mga giliw naming mga taga-subaybay. At para po lubos nating maunawaan, alin ba yung bahay ng Diyos na dapat doon natin ginagawa ang lahat ng kanyang mga kautusan? Kung ang papakinggan natin ay ang sagot ng mga tao, may kani-kanyang sagot po dyan. Opo. Minsan napagkakamala ng tao na ang bahay ng Diyos, yung mga simbahan o mga chapel. Kaya pag sila dumadalo sa mga dakong sambahan, chapel o kapilya, at doon sila nagwo-worship o gumagawa ng pagsunod sa utos ng Diyos, nag-aakala ang tao na nagawa niya na. Yun na yung bahay ng Diyos na doon gagawin yung utos. Halimbawa yung pagdarasal, pananalangin, pag-abulo, at iba pa. Hindi po yaon ang sinasabi sa Biblia. Hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag kung alin ang tinutukoy talagang bahay ng Diyos na doon natin gagawing lubos. At si Apostol Pablo po, ang isa sa naging kasangkapan para ipaliwanag sa atin kung alin yung spiritual na bahay ng Diyos na doon tayo pupunta, doon natin isasagawa yung anumang iniuutos ng Diyos. Ang batayang talata po ay kanyang isinulat sa isang epistola sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Mga kapatid at mga mahal naming taga-subaybay, tandaan po natin ang batayang talata, unang Timoteo 3:15. Sa talatang ito, maunawa natin ang paghahayag kung alin ang tinutukoy na bahay ng Diyos na dito natin dapat gawing lubos yung anumang iniuutos ng Diyos. Ayon sa pahayag ng Apostol Pablo, ang bahay ng Diyos, ito ay siyang
iglesia ng Diyos. Opo, may pinapakilala po ang Biblia na iglesia ng Diyos. Kasi meron pong iglesia na hindi naman sa Diyos. May iglesyang sa tao, hindi dyan sa iglesyang itinayo at pag-aari ng tao, hindi po dyan tayo dapat pumunta at isagawa ang paglilingkod. Kung tayo ay mag-iiglesia rin lang at doon natin na isasagawa utos, tiyakin natin na yan yung sinasabi ng Biblia, iglesia ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng iglesia ng Diyos? Iglesyang pag-aari ng Diyos. At sa Biblia po, kiniklaim kung ano ang tatak ng iglesyang pag-aari ng Diyos at ano yung pangalan ng Diyos na nagmamay-ari ng iglesia. At kung matagal na po kayong sumusubaybay sa programang ito, ang batayang talata ay Levitico 27-28, ang anumang bagay na itinalaga sa Diyos ay kabanal-banalan. Every devoted thing is most holy unto the Lord. So yung pong most holy o kabanal-banalan, yan ang tatak ng iglesyang pag-aari ng Diyos. Kaya ipinapakilala po namin sa inyo ng iglesyang ito ay kabanal-banalang iglesia ng Diyos. At ipinapakilala rin po namin kung ano yung pangalan ng Diyos na nagmamayari ng iglesia. Yung Diyos na nagkatawang tao na ang kanyang ginamit na pangalan sa panahon ng pagkakatawang tao ay Kristo Jesus. Kaya sa unang Tesalonica 2:14, mababasa natin doon ang iglesia ng Diyos, yun ay kay Kristo Jesus. Kaya kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang kumpleto at tiyak na pangalan ng iglesyang ipinapakilala ng Biblia na espiritual na bahay ng Diyos. At dito gusto ng Diyos na magsama-sama ang tao sapagkat ito ang napili ng Diyos para gawin nating lubos yung pagsunod sa lahat ng iniuutos ng Diyos. At kung magawa natin yon, mapapatunayan natin na tayo talaga'y merong banal na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, sabi nga kanina, ang espiritual na bahay ng Diyos sa mga huling araw na ito ay ang iglesia ng Diyos. Bago po ba sa ating pandinig, kung ito'y sabihin naming kabanal-banalang iglesia ng Diyos, na kung atin pong uugatin, sa panahon pa kapatid na ni Raya, ni Haring David at ni Haring Solomon, ay nagtayo sila ng isang literal na bahay ng Diyos. At yung literal na bahay ng Diyos na itinayo ni Solomon ay tinawag na kabanal-banalang bahay ng Diyos. Ibig sabihin, bagaman ito ay literal, ay tinatawag na kabanal-banalan sapagkat idinivote, itinalaga at para ito sa Panginoon Diyos. At ang tunay na tinutukoy sa espiritual na pagtingin ay ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos. Kung bakit naging kay Kristo Jesus, sapagkat tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Yun po ang bahay ng Diyos, ang kabanal-banalang bahay ng Diyos na iniuutos ng ating Panginoon na kung ikaw bilang tao ay susunod sa aking kautusan, tiyakin mo, ikaw ay nasa loob ng kabanal-banalang bahay ng Diyos. Kung papaano ka mapapapunta sa loob ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos, yan po ay itinuro na po ng mga nakalipas na mga aralin. At sa mga darating na mga araw, posibleng ito po ay talakayin natin. Paano nga ba ako bilang tao ay magiging kabilang sa kabanal-banalang bahay ng Diyos? Sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At para po sa ating pong dagdag kaalaman, alam po naman natin na para matagpuan, para makita natin ang Diyos, puntahan natin yung kanyang bahay. Nandoon ang ating Panginoon Diyos sa kanyang bahay. At uulitin ko po, ang bahay na ito, walang iba kundi ang kanyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya sana po magpatuloy po tayo ng pagsubaybay, magpatuloy tayo ng pakikinig at panalangin namin sa Panginoon sa takdang panahon ay lumikha ito sa inyo ng pananampalatayang gaya ng aming pananampalataya na magkasama-sama tayo sa loob ng bahay na pag-aari ng ating Panginoon Diyos. Sa makatwid, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagpala sa atin ang araling ito ngayon at kailanman.
Amen.